Awaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ng aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo na bay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Miyerkules Santo tayo, na kung saan sa kabila ng pagtaksil ng isa sa mga apostol, na natili ang ating Panginoon sa kanyang dakilang pag-ibig at sa kanyang pag-ibig na walang hanggan. Tayo ay minamahal ng Panginoon, ngunit kuminsan tayo rin ay sumuway o kaya tayo'y hindi namumuhay ayon sa kanyang kalooban at dahil doon tayo nagkasala. Dumulog po tayo sa aming Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para pamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilob mong ang iyong anak ay mabayubay sa cross para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong amin nawang makamtan ang papalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa Kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at Siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mangangahas bang maghabla sa akin? Magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang bintang.
ang Panginoon mismo ang magtatanggol sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Dahilan sa'yo ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkakunsyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba. Kasambahay ko na'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding-matindi sa kalooban ko, sa akin bumagsak, paghamak sa'yo. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Kaya naman ako'y wala nang magawa. Ang inaasahan kong habag ay nawala. Ni walang umaliw sa buhay kong aba. Sa halip na pagkain, nang ako'y magutom, ang dulot sa akin mabagsik na lason. Suka at di tubig ang ipinainom. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Pupurihin ang Diyos, aking aawitan. Dadakilain ko't pasasalamatan. Kung makita itong niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Hari naming Jesucristo, masunurin kang kordero sa katubusan ng tao, hain sa krus ang buhay mo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay niyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang sibadura. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanyang, ganito ang ipinasasabi ng guro. Malapit na ang aking oras. Ako at ang aking mga alagad ko'y sa bahay mo kakain ng hapunang Pampaskwa." Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus
at inihanda nila ang hapunang pangpaskwa. Nang gabing yaon, dumulog sa pagsisos kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus. Sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. Nanlumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng magkakanulo sa kanya. Mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon." Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang Miyerkules Santo po sa lahat. Ang Miyerkules Santo ay tinatawag sa English na Spy Wednesday. Sa atin po ay Miyerkules ng pagkakanulo. Pero kung minsan tinatawag lang palagi na Miyerkules Santo. Pero para sa akin, iba po ang Miyerkules Santo. Ito yung tinatawag ko na Miyerkules ng kahangahangang pag-ibig. Wednesday of Incredible Love. Bakit po Wednesday of Incredible Love? Unahin ba natin ang pagsalin ng mga salita na mula sa ating Panginoon at mula sa Biblia. Mula sa ating Panginoon, dahil ang ating Panginoon ay Hebrew, Aramaiko ang kanyang salita. Ang incredible love, ang kangahangang pag-ibig ay ahaba madina. At dahil ang ating Ebanghelyo ay nakasulat sa Koinoko na Grigo, ito po ay epistete agape. Agape, yung dakilang pag-ibig. Epistete, yung halos napaka walang hanggan o mga kahanga-hanga na pag-ibig. Sa Latin naman, incredibilis amor. At itong kangahangang pag-ibig na simulan po sa ating unang pagbasa. Na kuminsan ito'y tinatawag na kwento ng alagad ng Panginoong naghihirap mula sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 50, versikulo 4 at sumusunod. Ang atin pong unang pagbasa ay pinaiksi. Kapitulo 50, versikulo 4 hanggang 9. At ito po ang ipinapahayag ng isang lingkod na naghihirap na dahil siya ay para sa mga tao at magbigay ng pag-asa sa mga tao, magbigay ng paraan na mga tao ay maligtas, kanya pong inilaan ang kanyang buhay at ang kanyang sarili at ang kanyang katawan na maghihirap upang silang lahat ay maligtas. At ito ang larawan ng ating pong Hesus Nazareno na kanya pong ibinigay ang kanyang sarili, ibinigay ang kanyang katawan sa paghihirap, nagpasan sa krus pagkatapos nung siya'y binugbog, niluran, at kung anong mga karumal-dumal na ginagawa upang kanyang ipahayag na siya ay matapat, na siya ay may dakilang pag-ibig, na ang kanyang pag-ibig ay kahanga-hanga. Kaya sinasabi sa ating Salmo 68 na, Panginoon, ako'y dinggin sa panahong iyong ibigin. Ang panahon ng pag-ibig ni Kristo ay
panahon sa lahat ng oras, sa lahat ng araw, sa buong taon, at sa bawat sandali ng yugto ng tao. Kaya kahanga-hanga ang kanyang pag-ibig. At ang kanyang kahangang pag-ibig ay nagkaroon na ng isang nakatakdang panahon. Ay ito nakatakdang panahon, ito po yung Last Supper, huling hapunan, na ngayon ay napahayag sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 26, versikulo 14 at sumusunod. At sa atin pong Ebanghelyo, versikulo 14 hanggang 25. Doon po sa huling hapunan, kailangan silang una sa lahat magkaroon ng lugar na solemne. At ito pong tinatawag na yung ikalawang palapag. Pagpupunta po kayo sa Israel, dalhin po kayo sa isang bahay at doon sa pangalawang palapag, doon po ang huling hapunan na ginawa ng ating Panginoong Hesus. At yun ang panahon na kung saan si Judas Iscariote pinagkanulo ang Panginoong Hesus. Pumunta sa mga punong saserdote sa templo at ibininta ng 30 na pilak na salapi. 30 pieces of silver. Parang naalala rin natin na ang anak ni Jacobo, Israel, na si Jose ay ibininta din ng pilak na salapi. Dahil dumating na, ayon pa sa versikulo 18, ang nakatakdang panahon, Kairos, nakatakdang panahon. At ito yung panahon na sila ay kakain, pero hindi lang kakain. Dahil dito sa panahon na ito, sinasabi ng ating Panginoon na mayroong magkakanulo sa Kanya. Ibig sabihin, mayroong magtaksil sa Kanya. At isa-isa'y nagtanungan, kami po ba? Ang ating Panginoon ay nagsabi, mayroon pa siyang sinasabi dinigdag, yung napakalapit at ang nakapalapit ay kasabay kong sumausaw sa mangkok. Ang ating Panginoon ay siyang teacher, master o rabbi. Hindi po pwedeng sabayan. Dapat siya muna, pero sinabayan ni Judas Iscariote. Kaya habang kasabay, nagtanong siya, Guro, ako po ba? Ang sagot ng Panginoon, ikaw na ang nagsabi. Ibig sabihin, halatado na, pero hindi gaanong idiniritsa ng ating Panginoon na siya na nga upang hindi magagalit rin yung mga 11 na mga apostol. Pero itong ginawa ng Panginoon ay siyang pagpapahayag ng kahanga-hanga na pag-ibig. Kung sana, dahil alam niya, dahil Diyos siya, at alam niya kung ano mangyari sa buhay niya, kanya po sanang pinigil itong si Judas. Dahil sabi niya, pabuti pa sana hindi siya pinanganak. At maari naman tayo, pwede naman tayong tubusin ng Panginoon kahit hindi siya mamatay. Kahit hindi siya ipako sa krus, kahit hindi siya magpasa ng krus. Dahil siya ay Panginoong Diyos, kaya niyang tubusin ang tao, pero kanya pong ipinahayag ang napakasakit na pagtubos sa atin sa pamagitan ng pagpakasakit, sa pamagitan ng pagkapako at kamatayan sa krus upang ipahayag, handang tanggapin ng Diyos ang pinakamasakit, ang pinakamasaklap, ang pinakamahirap na kamatayan. Ipahayag lang niya, seryoso siya sa pag-ibig at sa pagligtas sa ating lahat. Tayo ba ay seryoso din? Matapat ba tayo sa ating pag-ibig sa Diyos? Tayo ba'y namumuhay na tumatalima sa Kanyang kalooban? At dito sa ating Ebanghelyo, atin bang tinapatan ang kahangahang pag-ibig ng Diyos sa kahanga-hanga din na pagmamahal natin sa Kanya? Ang salitang agape ay isa lang sa mga importante na salita sa koinonong Griego. Mayroong 5 na importante
na salita sa Koinoko Nagrigo tungkol sa pag-ibig. Philia, ordinaryo na pagmamahal. Eros, yung pag-ibig o pagmamahal na may pagnanais. Yung pragma, yung umibig ka para lang kumikita ka o maging popular ka o pwede mong gamitin pang kampanya sa eleksyon. Storge, tinuturing mo yung isa na minahal mo na parang bahagi ng pamilya. Panglima, agape. Ito yung banal, dalisay at totoo at ganap na pag-ibig. Ito ang ginagamit ng ating Panginoon. Kung ituloy natin ang pagbasa ng Ebanghelyo sa Mateo Kapitulo 26, na kung saan ipinapahayag niya na minamahal, iniibig niya sa agape na pag-ibig. Ang mga apostol na sumasagisag sa bagong bayan ng Diyos, na sumasagisag din sa simbahan at tayong lahat na nalig sa ating Panginoon. Ulitin ko po ang aking tanong. Nagmamahal ng kangahanga na pag-ibig ang Diyos. Paano ba tayo umibig sa Kanya? Hanggang debosyon lang ba? Hanggang misa lang ba? Hanggang sa mga mahal na araw lang ba? Sa ibang mga oras at saglit at sandali ng ating buhay, siya ba ay Diyos at mga Panginoon ng ating mga puso't isipan? Gaano ba tayo kaseryoso sa ating pag-ibig sa Diyos? Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, habang nalapit tayo sa Biyernes Santo, taglay ang pagtitiwala sa ating mapagmahal na Diyos. Alalahanin natin ang mapagligtas na gawain ni Kristo sa Kanyang lingkod at atin pong itutugon, Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga nagdaranas ng hindi makatarungang pagdurusa, naway mag-amasa ng pagpapaginhawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang malinis na budhi. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang ating mga sariling pagdurusa, naway magpalago ng ating pananampalataya sa Panginoon. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga kasama natin na nagpapaliban ng kanilang pangungumpisal, bunga ng pagmamalaki, takot o katamaran, naway maging bukas ang isip sa pangangailangan sa kapatawaran ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga may sakit at lahat ng nagdurusa, naway makaranas ng nakapagpapagaling na presensya ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga namayapa, naway makabahagi sa muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahiling. Panginoong Diyos, ibinigay mo sa amin ang halimbawa ng iyong anak upang ipakita sa amin kung paano mabuhay at mamatay. Naway pagkalooban mo kami ng panampalatayang kailangan namin upang makasunod sa Kanya. Hingin namin ito sa pangitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sumasamo kami sa'yo, marapatin yaring alay, Panginoon, tanggapin mo
itong alak at tinapay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain at gawin mong ang pagtanggap namin sa pagsasalukuyan sa pagpakasakit ng anak ay magdulot sa amin ng katapatang wagas sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon, na mapanaagan na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alaala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa na manghel si awit ng papuri sa iyo ng manumpay sa kalangitan, kami nabunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan yung Espiritu ng banal na makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, pinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamat. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria,
na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nagkagaling na utos at turo ni Isus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang lungod sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintol sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbiyahin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa lahat. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanong ka. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Sa pag-inom ng sino man sa tubig na aking bigay, di na muling mauuhaw pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Ang Panginoon ay
ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Ang Panginoon ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Sa pag-inom ng sinuman sa tubig na aking bigay, di na muling mauuhaw, pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Sa Panginoon ay isang bagay lang ang aking hinihiling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kagandahan niya'y aking pagmamasdan, at dooy humingi sa kanya ng patnubay. Sa pag-inom ng sinuman sa tubig na aking bigay, di na muling mauuhaw, pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Sa pag-inom ng sinuman sa tubig na aking bigay, di na muling mauuhaw, pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Announcement. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa pagkamatay at pabuhay ng anak, nasa pagdiriwang na ito ay siyang nagaganap. Ipagkaloob mong kami makapanalig ng wagas sa kaloob mo sa aming buhay na walang wakas. Sa magitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw
sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno. Kayong mga narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Isus Nazareno, kayong mga naugnay sa iba't ibang social media platform, tapos posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mahirap, dukha at mga nangangailangan. Salamat po sa iyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng poong Isus Nazareno. P.S. Pabaong salita. Paano ba magkaroon tayo ng kahangahangang pag-ibig kagaya ni Kristo? Una sa lahat, atin pong pakinggan at atin pong paniniwalaan ang taong minamahal natin. Pangalawa, huwag maghusga. Tanggapin ang buong pagkatao at kung nailangan na patawarin siya sa kanyang pagkakamali, handa kang magpatawad. Pangatlo, maging mapagbigay, huwag maging madamot. Maging matapat ka at kailangang patatagin mo ang pagtitiwala ninyo sa isa't isa. Pang-apat, gawin mo lagi ang bukas na komunikasyon sa isa't isa. Hindi lang sa mga tinatawag natin na sa cellphone, ngunit tunay na personal na komunikasyon sa isa't isa, na kung saan ibahagi ninyo ang inyong damdamin sa isa ng malaliman at pasinsina at sasabihin bakit mo siya minamahal ng tunay. At panglima, kailangang magkaroon kayo ng pag-uusap ng masinsina sa inyong mga tunguhin sa inyong pag-ibig upang inyo pong ipakilala ang mga boundary sa inyong relasyon at kung saan kayo tutungo. At huwag hangarin ang mga pitak ng laman na mga bagay-bagay. Ang kailangan ay wagas, tunay, dalisay, at totoo na pag-ibig. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyayari po lamang ita sa bagay na paspasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihegmos na ng krus ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kailangan, lalo na para sa mga nangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Paspasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamagitan ng benisyon ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umaiking taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal
Nuestro Padre Jesus Nazareno, dilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dilulwalhati ka namin.